Pagka nga naman ho siniswerte, habi na naman ho, Lunes na Lunes, nagsalita ho. Etong si Attorney Rowena Guanzon, dyan sa FB page netong si Ma'am Cathy Binag. Shoutout muna dito kay Ma'am Cathy Binag, pambihira. Oo, kasama ho niya itong si Attorney Rowena Guanzon. At dito rin ho sa video na to, papanoorin ho natin ang interview nitong si Manong Ted Pailon dito kay kaya Layla de Lima. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Heto na nga mga kababayan. Yarin lamang na pag-uusapan natin yung mga chicks-chicks na yan. Kasi dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang problema. Di ba? Mayor Baste, pinost na niya kung sino-sino yung mga di umanong nai-involve dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi naman ni VP Sara, lahat yan girlfriend lang. Stop it, sabi nitong si Mayor Baste. Kaya titigil na tayo dyan. Partida, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, anal siya. Hiwalay ho siya sa asawa niya. Legal. Hindi ho yung tipong meron kang asawa tapos papatong-patong ka kung kani-kanino. Diba? Iba ho yun, mga kababayan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, personal na to, pero kung baga napag-uusapan lang at nagsalita na rin naman tong si BP Sara at itong si Mayor Baste. Stop it, ika nga. Ayaw, titigilan natin. Yun ho, annulled. Hiwalay. Pero titigilan ho natin yan. Pero pwede natin pag-usapan yan kasi wala namang problema kahit mag-girlfriend siya. Sa harap ng batas, walang linalabag. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema natin dito mga kababayan, si Marcos Jr. Base ho dito kay Atty. Rowena Guanzon, kay BBM ba walang nag-aagawan? Naku, yari tayo dyan. Palakpakan muna natin itong si Atty. Rowena Guanzon. Mamaya papanoorin natin yung live nilang dalawa nitong si Ma'am Cathy Binag. Babalagbagin ho nila, sasalansanin nila tong administrasyon na to. Magsilbi, dapat ho tayong manatiling mapagmatsyag sa mga mangyayari sa mga susunod na panahon. Napakarami mong nangyayaring kaguluhan. Kung titingnan nyo ho ang kabuuan ng nangyayari sa mundo, kakarampot yung problema natin sa Pilipinas, pilit natin pinapalaki. Sa totoo lang mga kababayan, pagka manunod ako ng World News, manunod tayo ng World News, pagka babalik tayo sa paksa natin sa Pilipinas, napakaliit, away ang politika, parang mga bata. Sa totoo lang mga kababayan. Pero wala tayong magagawa. Walang gustong gawin ng administrasyon na to kundi mamulitika. Hindi naman natin pwedeng pag-usapan. Binibira si BP Sara. Ang tanong nitong si Atty. Rowena Guanzon, kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte malaya siyang mag-girlfriend hanggang gusto niya. Malaya siyang mag-kiss na mag-kiss. Kasi nga yan, anal yan. Hindi, iwalay sila nitong si Ma'am Elizabeth, di ba? Walang problema kahit mag-girlfriend pa siya. Yung nangyayari, tama naman yung mga punto de vista ni BP Sara. Ang naawayan ng girlfriend to. Walang problema yon, mag-away siya. Ganun kapogi si Tatay Digong Hiwalay maraming girlfriend. Ganun talaga pagkapogi. Ang tanong, si Marcos Jr. ba hiwalay? Hiwalay pa si Bangag? Eto, meron akong kukwento sa inyo. Yarin lamang parang natitripan ngayon ng mga viewers, puro showbiz at puro kachismisan. Iwanan na natin kay Tatay Digong. Walang problema mag-girlfriend yun. Anal yun Diba? Wala siyang linalabag na batas. Ang tanong ba, itong si Bangag, merong linalabag na batas? Anak ng toka, sa huling pagkakaalam ko, hindi pa sila hiwalay nitong si Butod. Diba? Hindi pa ho sila hiwalay ni Lisa Araneta Marcos. Ngayon, kung merong mga ganitong klaseng tanong, sino ho kaya yung mga nai-involve na kababaihan dyan? Mahiya naman kayo. Yan talagang nakakahiya. May asawa ka na, presidente ka pa. Kung sakali man, yung tanong na yan, itong si Atty. Rowena Guanzon, totoo, nakakahiya ho kayo. Hindi ho kayo magandang ehemplo para sa mga magulang na kagaya namin. Diba? Kung gusto nyo mag-chicks kagaya ni Tatay Digong, ayusin nyo yung paghihiwalay nyo ni Kokak. Tignan nyo, kay BBM ba? Walang nag-aagawan? Malalim yung intelligence gathering unit nitong si Atty. Rowena Guanzon. Malalim yan sa Malacanang. Malalim mo, yung intelligence yan. Malupito yan. Kaya pagkayang ali na yan, nagtanong kay Marcos Jr. ba walang nag-aagawan? Ba mag-isip-isip na kayo? Kung doon siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, babad na babad kayo doon sa issue ng mga girlfriend na nag-aagawan. Heto, may asawa pero meron din nag-aagawan sa kanya.
Kung sakali mang ang post na yan itong si Attorney Ruen Aguanson, talagang nanggaling dun sa kanyang intelligence gathering unit, ba kailangan hong ano yan? Kailangan hong natin pag-usapan yan. Bakit? Hindi natin sinasabing meron. Kung sakali man, paulit-ulit tayo. Kasi sa mga nakalipas na panahon, ito intriga lang to. Kumbaga, ito yung mga naririnig nating alingas-ngas dyan sa Malacanang. Siyempre, meron din tayong intelligence gathering unit. Si Attorney Ruen na lang ba? Diba? Hindi lang naman kahit si PH Update, merong intelligence gathering unit yan. Nung nakamiting ko yung mga intelligence gathering unit ko, yang si Lisa Araneta Marcos, merong pinagseselosang isang babae sa Malacanang. Nung una, ngayon wala na yun sa Malacanang eh. Kasi kita nyo naman ng mga kababayan, kung hindi lang kung hindi lang presidente yan, mapagkakamalang manyakas yan si Marcos Jr. Mapagkakamalan, di ko sinasabi, linilinaw na baka splice to eh. Di ba? Malinaw. Kasi masyado siyang touchy-touchy. Kahit na ikaw, kaibigan mo, pagka babae, wag mong akbayan, wag mong hahagkan, babae yan. Tapos ikaw, pamilyado kang tao, meron kang 3 anak. Nakita nyo naman hong mga kababayan, sa mga nakalipas na panahon. Marami hong mga government official pagka linapitan niya si Marcos Jr., iba yung hawak sa kamay, iba yung akbay na ganito, iba yung hawakan niya yung kamay na ganito. Nakikita niyo yung mga larawan na yan, hindi na para sa akin ipakita pa. Yan daw si Lisa Araneta Marcos, nagsiselos. Meron palang pagkasilosa yung palaka na yan. Ngayon alam na natin baka yan ang dahilan kung bakit nung mga naunang pagpasok nila sa gobyerno, sa politika, sa administrasyon na to, nadyojombag yang si Marcos Jr. Baka nahuli ho siya na pinag-aagawan. Yan ang pag-usapan natin. Yan ang ilahad mo sa amin, Attorney Ruen Aguanson. At dahil dyan, papanoorin ho natin mga kababayan, ang live nitong si Ma'am Cathy Binag. Matindi to eh. Ito. Panoorin ho natin. Pambihira. Pagka nga naman siniswerte ka, maririnig mo ang boses nitong si Attorney Ruen Aguanson. Uy, sino yan? Sino yan? Anak ng tokwa. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Balagbago. Game, balagbaga na. Tuloy. Mabuhay. Ayan. Mabuhay. Stay natin. Grabe yung ulan. Ibang level. Diba? Nasa na mga katauhan. Ayan. Yan. Hindi. Hindi totoo. Yan. May umaapela doon, Ayan. Pero ready ka na, kasi hindi pwede atras-atras. Anong atras-atras? We have to do it while you're strong. Hulaan nyo. Naririnig nyo sa background sino yung na-stranded kasama ko. Ayan na. Ang thunder at lightning. Hi guys! Nako, thunder at lightning. Nandito kami. Na-stranded kami sa ulan. At ang bahay ng friend namin may alimasag. Wow, sarap Lalo kami namang na-stranded. Pang 3 hours na namin dito, nakakape na kami ng 1 cup. Pang 2 cups na namin. At may mga balinghoy. Balinghoy, mga Bisaya dyan, balinghoy. Yung aming friend na nagbigay ng aming, nag-adapt sa amin. Kasi basang-basa ng mga kotse. Buti na kotse yung basa. So guys, it's a nice day. Kahit bumabag yung hanapin. At first time ko dito na nag-live sa kay Cathy Binag na account or Facebook. Yeah. Kaya I hope na hindi kayo mabaha. Ang lakas Flood control. Ang lakas ng kulog Nasaan na ang mga flood control na bilyon-bilyong piso? Nasaan na? Yan ang tanong. Diba? Itong problema sa gobyerno natin, parang sinasanay nila tayo na magtiis tayo. Tiisin natin ang baha, tiisin ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Yan, kinokondisyon nila tayo ng ating gobyerno para hindi tayo mag-protesta ng protesta. Pero, mga kababayan, hindi na pwede ito na after 3 years ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Hanggang ngayon, more than half, or anong survey dyan ng NEDA, at PSA, half of the Filipinos, kalahati ang nagsabi na nakaranas na sila ng gutom.
Kaya iniisip na raw ngayon ng DSWD na mag-issue Nako. ng mga coupon, yung parang coupon sa Amerika. Food O food vouchers ba yun? O yeah. coupon. Food Ay, vouchers. umabot na tayo dun, ha? Ibig sabihin, Oo, talagang ganun tayo kalala. At sa tourism, kulelat na tayo. Last na tayo. Mataas pa ang tourism sa Cambodia. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala tayong income sa turismo, yung maliliit na negosyante, na mga negosyo na umaasa ang mga negosyante dyan sa mga tourist, dyan sa kanilang mga bayan, ay mababa po ang kita. At importante po yung malaman natin na mababa ang tourism natin dahil sa peace and order natin ay mataas na naman tumataas ang crime rate, may mga kidnapping na naman. At ang cost of living tsaka food dito sa atin ay mataas kumpara sa ibang bansa ng Asya. Kaya naman po, yung mga tourist ay ayaw na lang pumunta dito. Lalo na doon sa mataas ang crime rate o takot na takot sila, may mga abiso sa kanila na huwag na muna silang magbakasyon sa Pilipinas. Yan po lahat, trabaho po yan ng ating gobyerno na binoto nyo kayong mga nabudol. Yan, Nako. yan ang binoto. Yan, nagalit na sa inyo. Yan si Atty. Rowena Guanzon. Binoto nyo kasi kayong mga nabudol. Nabudol, no? Pero ngayon, Atty. Rowena Guanzon, di na kami magpapabudol. Kayo kasi nagpabudol. Kasalanan nyo yan. Kayo may ano dyan. Kayo may kasalanan, di ba? Nagpabudol kayo Dapat di kayo nagpabudol. Mambubudol kasi. Kaya, 3 taon pa muli. Hindi po pwedeng tayo ipatulog-tulog lang. Kaya, lagi ko po talagang sinusundot-sundot ang pet nila. Na, may gera na. may gera. Israel, Amerika versus Iran ang nakakatakot Nako. pag sumali pa si Putin dyan sa ilan. Kakatakot ho talaga mga kababayan. Sa totoo lang yan hong pinapanood natin eh. Nanonood ho tayo ng world news. Medyo hindi ho maganda nangyayari dito. Kasi pagka pumasok yung yung Jamaica dyan, makakaladkad tayo dyan. Meron ho tayong treaty sa bansa na yan na kung saan pagka umepal sila sa gera, sasama tayo dyan. Wala tayong magagawa. Kumbaga, ika nga, yun yung treating pinirmahan natin. Nung nakita nyo, nung nagkaroon ng invasion sa Iraq, anong ginawa ni Gloria? Nagpadala. Hindi pwedeng sumali dyan. Hindi tayo pwedeng hindi sumali dahil yan ang usapan, ika nga. O ngayon, kung sakali man na lumaki ang problema natin dyan, wag naman ho sana, wag naman, sana wag na lang ho dahil nakakalungkot to na umabot tayo sa ganyan. Nakakalungkot ho talaga. Ngayon pa lang wala pa ho tayong problema sa Pilipinas. Ano ang report ng NEDA? Ang daming nagugutom. Involuntary hunger. Ang gagawin nila, mamimigay ng food stub, food voucher. Mamimigay ng ganun. Pambihira, Hindi ho natin pwede sisihin yung mga kababayan natin. Ba't di sila magtrabaho? Ba't di sila umanap na trabaho? Wala akong trabaho. Walang gusto mag-invest. Especially ngayong oras na to, napakaraming uncertainty. Yung mga mamumunan, ang daming ikangay. Hindi mo malalaman kung anong mangyayari sa kinabukasan. Sinong nasa tamang kaisipan na maglalabas ng bilyon, trilyong dolyar para magnegosyo ngayong mga panahon na to? Lahat ng stocks, bagsak. Bakit? Dahil nga napakaraming uncertainty ngayong mga panahon na to. Wala tayong iniisip about food security natin kung sakaling yung tipong mga contingency plan ng pamahalaan. Kunyari, pumutok itong all out talaga yung nangyaring digmaan dyan. Anong gagawin natin? Kumusta yung pagkain natin? Gaano tayo katagal na masusustain tayo ng mga nakaimbak na pagkain? Gaano katagal? Binabalitaan ba tayo? Kailangan mong malaman yan na siyambay ng Pilipino dahil tayo ang kakain dyan. Di ba? Kung sasali man ng presidente, ano magiging hakbangin niya? Ano yung magiging plano nila? Kasi pagka pumasok ang Amerika, ayaw sa gusto natin, kasama tayo dyan. Huwag nyo sisihin si Marcos Jr. doon. Hindi pwedeng sabihin na kasama tayo. Itong pinakapangit pa dito. Kailangan natin mag-deploy ng tropa kasi kasama yun sa treaty . Di ba?
Ang matindi pa ho dito mga kababayan, meron ng mga base militar ng Amerikano dito. Yun ang pinakamasama. Yung mag-deploy tayo, walang problema eh. Magde-deploy kami dahil meron kaming kasunduan with America. 'Di ba? Pero yung meron tayong mga base militar ng Amerikano dito at alam naman natin kung sino yung mga magkakampi-kampihan diyan sa kaguluhan na 'yan. At yung isang sa tingin natin nakikisimpatya doon sa isang bansang kalaban ng Amerika, karatig bansa natin na inaaway naman natin. Dahil yun ang udyok ng Amerika. Tama, mali. Hindi. Huwag tayong bobolahan na naman tayo eh. Yung jologs kasi ng mga dito di ba? Lahat ng nangyayari na yan, kaguluhan sa Pilipinas, yan? Kumpas yan ng Amerika. Imantakin nyo, di naman nga kasama sa, ikaw yung negotiator ikaw yung gumigit na. Ikaw yung gumigit na, anak ng toko, bakit? Hindi para sa atin para sabihin na mali o tama yung ginawa ng Amerika. Nasa kanila 'yon. Pero ang pagkakaalam ko, ang Amerika siya ang pinakagwardya ng katahimikan sa Pilipinas. Pagka merong bansang medyo umaabuso, kinakastigo niyan o merong bansang gumugusto na maghatid ng malaking kapahamakan sa isang katauhan, siya yung tagapagbantay. Ang nangyari ho dito, imbis na ma-de-escalate ang problema, lalong nag-escalate dun sa ginawa ng Amerika. Hindi ho natin alam, hindi ho tayo eksperto sa geopolitics o kung ano pa man. Yan, pagkakinggan nyo si ma'am, pero base sa ating pinaka-payak na pag-aanalisa dyan sa issue na yan. Kung tayo tatanungin, pinanindigan na lang nitong si Trump, yung gumitna ka na lang. Pag mag-usap ng maayos, hindi yung sasali ka pa sa problema. Hindi walang maayos yan. At yung pag-uusap, dapat talaga, sincero. Hindi yung sabihin mo, parang yung tipong masyadong one-sided kasi. Kahit sino naman nakikipag-usap, kunyari nag-aaway tayo. Hindi pa tayo pinag-uusap yung mag-aayos sa atin, panig na sa'yo. Paano ako makikipag-usap sa'yo, di ba? Yun yung pinakumbaga, para mag-grasp lang ng mga kababayan natin kung ano nga ba yung tunay na, kung yung nangyayari doon sa pa lang, yung social media surface. Hindi yung natin yung galit ng itong bansa na to, dito sa bansa na to, meron lahat pinanggagalingan yan. Tingnan nyo ho yung kasaysayan kung bakit sila galit sa Amerika. Bakit sila galit sa bansa na yan. Pero ang tanong, tama ba yung galit na yan? Mapag-uusapan, diplomasya. Walang nakikipag-diplomasya na naghuhulog ng mga bomba. Yung pagkakaalam ko sa diplomasya, kung meron kayong sariling punto de vista dyan, mapanganib yung kung ano man ang pinaplano ng mali yun. Pero merong mga mekanismo para mabantayan yung mga ganyang klaseng pasilidad na ewan ba natin. Bahala kayo dyan. Basta tayo dito, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na magmumulat sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino, kung ano yung mga kailangang paghahandang gagawin natin kung sakaling magkaroon ng all-out na kaguluhan sa iba't ibang dako ng daigdig. Magbantay ko tayo mga kababayan, hindi ko tayo pwedeng nakatanga lang. Dapat to, iniisip po natin. Mas maigi na kasing kahit ikaw ordinaryong Pilipino, kahit pa paano mag-imbak ka na kung anong dapat imbakin, pera o kung ano man yan, itabi mo na pa konti-konti. Wala namang masama doon. Hindi kung walang nangyari, meron kang pagkain na nakatabi. Diba? Hindi ako dito, hindi yung tipong, grabe naman, nakakatakot. Hindi nakakatakot. Kahit na nung sitwasyon, mas maigi ng handa kaysa yung nakatanga ka pag nangyayari. Anong gagawin ko? Yung ganda yun. Okay, tuloy natin to si Atty. Rowena Gonzon. Ay baka mag-World War III na. Hello! Grabe naman yan. Atty. Rowena, kakapaliwanag ko lang na maghanda, tapos yun ang banat mo kagad. Ibang Mr. klase. President, sir, tanghali na po. Nakonbin na ba ninyo ang National Security Council? Nabilang na ba ninyo ang ating mga oil reserves dyan? Ay, sabi nga ng isang friend sa akin, wala na palang oil reserves. Kasi pinrivatize na ng gobyerno ang itong, lahat pala na may-ari ng oil ngayon ay private. O ayan, mga kababayan, simula na po ang pagtataas ng presyo ng... Kaya pala yung pagtataas hindi man papiso-piso. Ang usapan nung ngayon, 4-4. Ngayon pala, naka-private. Naknanto ka, ibang klase talaga itong mga na to. Mga walang hiya. Control na ang oil, kaya makokontrol na naman. Pag konti kasi supply, tsansa na ng isang makapangyarihan at
na gobyerno, strong ang desire sa corruption, yan ang gustong-gusto nilang mga senaryo para makontrol nila ngayon ang supply. So, tataas po, sigurado, ang presyo ng ating oil, gasolina. Siyempre, tataas din ang gasol. Siyempre, tataas din po ang pamasahe at ang mga pagkain. Yan po talaga ang hindi ko makakayang tanggapin na sa 3 taon ay hindi nila nagawa ito ng tama. Ay, yun ang pinamis nila eh. Kaya, mga kababayan, masarap po ang pagkain natin kung tayo may nakakain pa. Pero isipin na lamang natin na 2 million na Pilipino ay walang trabaho. Isipin mo, 2 million. Saan sila kukuha ng kakainin nila? Habang ang gobyerno natin, imbis na magbigay ng tamang safety net para sa mga unemployed, ay binigay pa ng ayuda nung panahon ng kampanya. Kaya sila panalo lahat. Yan ang problema. Pati nanalo, hindi na pwedeng umupo. Oo. Yan ang problema. Kasi, corruption. Yan ang problema pag napakadami pong buaya dito sa ating gobyerno. Yan po ang bantayan natin sila. Bantayan po natin sila. May 3 taon pa po, pero wag po kayong magsawa na magbantay sa gobyerno natin dahil tagbabayad po tayo ng buwis at nakasalalay dito ang future ng ating mga anak. Hindi po ba? Lalo na po mga trabaho. Abay, ka-graduate na kayo. Congratulations. May trabaho ba? Yun ang problema. You cannot create new jobs dahil walang bagong investment dito sa administration ni BBM. Wala. Eh, sino nga naman gusto mag-invest dito? Eh, ganitong sitwasyon natin. Puro mga sinto-sinto na sa gobyerno. Ang gulo. Kaya, magbantay po tayo, ha? Magbantay po tayo kay sa Bisaya. Kuyaw na kayo ni. Kuyaw na kayo ni. Oh. Uling nakita ko tong si Atty. Rowena Guanzon doon sa in-interview ba niya itong si Ma'am Sasrugando Sasot. Maganda rin yung naging doon yung ika nga talakayan nila noon. Kung di ako nagkakamali silang dalawang doon. Napaka-informative. Ito kasing ali na to kaya pinakikinggan to ng magkabilang panig. Halimbawa yung mga dilawan, nakikinig pa rin sila sa kanya. Yung mga pinklawan, nakikinig sila dyan sa ali na yan kasi may prinsipyo yan. Merong paninindigan yan. Hindi nadadaan sa pwesto yan na binibigay ni Lisa Araneta Marcos at ni Marcos Jr. Hindi nadadaan sa picture yan kagaya ni Kiko Pangilinan at itong si Sharon Cuneta. Hindi madadaan sa ganun yan. Yan ang dilawan na nakita kong merong paninindigan at totoong pagmamahal sa bayan. Kahit na ano pa yan, dilawan, pinklawan o kung ano pa man, nakita ko yung pagiging consistent ng ali na yan. Kaya kung tatakbo ng senador yan, iboboto ko yan. Torneo, senador na kasi. Ito siya, pakita natin. Senador ka na, Atty. Rowena Guanzon. Babakapang ka namin. Bakapang ka namin, sige. Kasi base sa nakikita namin sa'yo, di ka nabibili ng pera eh. Kung ano lang ang tama, pinaglalaban mo. Matakay mo, tatayuan mo si Tamba. Yan yung mga nagiging senador, yung mga kagaya ni Rodante Marcoleta. O yan, nag-senador. Tinayuan niya si Tamba. O kung si na lang, kung kay Saba naman, kay Leila de Lima, mas makapakipakinabang naman huyang ali na yan kung sakaling mapunta sa Senado. Anong ginawa sa Senado ni Leila de Lima maliban doon sa pagbubunyag na nagsubuan sila ng Saba nitong si Jonel? Wala. Binigay sa kanya yung, kung di tayo nagkakamali, Justice Committee. Pagkatapos ba ni Gordon, sino umawak ng Blue Ribbon? Alam ko si Gordon. Pero meron siyang isang komite na napakabigat na pinangangasiwaan niya nung siya ang senador. Nung senador pa siya. Pero anong ginawa niya? Wineponize niya yung komite para mag-imbestiga kay Duterte. Yan ang problema kay Leila de Lima Saba. Yung pagiging ML party list, kabalbalan ho yan. Nakananto ko na isahan na naman tayo ng Comelec dyan. ML party list? Mangunguna pa yung ML sa Sagip? Mangunguna pa ang ML sa Ipanaw? Anak na tokwa. Pambihira. Ito na. Kaya tayo? Speaking of, kainan na Saba. Dito tayo kay Leila de Lima. Gabe. Nakikinig sa inyong programa ngayong umaga. Okay. Bago po muna ang ilang pong mga detalye dito ho sa sinasabi po na mga
Si Manong Ted, pag nagsasalita, parang gagaling sa ilalim ng lupa yung boses. Ilalim eh, no? Ang ganda ng boses. Si statement nitong si Committee Chair Joel Chua, kayo ho muna ma'am, ano ho ang inyong naiisip o nakikitang komplikasyon na ngayon po'y iniimbestigahan na po, pinasasagot ng Ombudsman si VP Sara sa umano opo ay kasong iniharap laban sa kanya ng Kamara sa Ombudsman concerning po sa graft at ilang pa mga kaso in the light po na merong pending ngayon na impeachment case sa Senado? Okay, may mga naiisip kasi ako mga agam-agam, Ted, no, DJ Chacha. Kasi nga alam natin na meron ng impeachment case. Nandyan na sa Senado at nag-constitute na nga sa impeachment court yung Senado. Nagkakaroon lang ngayon ng aberya dahil nga doon sa, para sa amin ay questionableng step or move ng Senado na ibalik yung pinapariman yung articles of impeachment. Pero nandyan na. Buhay na yung kaso. Pero bakit ngayon kailangan pumasok ang ombudsman dyan sa pag-imbestiga ng mga almost the same or na mga offenses attributed kay VP Sara? Kasi malinaw po sa Ombudsman Act. Dapat nag-usap-usap muna kasi kayo, nag-meeting kayo. Huwag nyo nang isubite yung mga findings ng mga committee dyan sa House of Representatives sa Ombudsman. Yan tuloy, inimbestigahan. O isa-cite in contempt pa nga yung mga complainant. Bida-bida kasi si Reginald Velasco. Bigay niyo sa Ombudsman yan. Mag-aano pa yan, magpapak-finding pa yan, di ba? Matagal pa yan. Uupuan ni Martires yan. Ang mangyari, ang sinabi Martires, hindi, priority natin yan. Nang mamadali sila, madali natin. Gusto nila mabilis yung hearing, dito sa Ombudsman, pisahan din natin yan. Ngayon, dalawang laban ng mga bano, mga sintu-sintu dyan sa House of Representatives. Meron sila sa impeachment court, meron sila sa Ombudsman. Sige, galing nga, bida-bida kayo eh. Republic Act 6770 sa sections 21 and 22 po. Wala pong disciplinary authority or investigative authority ang Office of the Ombudsman sa mga impeachable offenses except for the purposes of filing an impeachment complaint. Kasi nga, impeachable eh. Pwede lang maalis kapag through impeachment. So yung Ombudsman, at this point, wala pa silang investigative authority na tingnan yung mga kaso na yan at pina-answer nga kaagad, pinapasagot nga kaagad si VP Sara, pinapafile na ng counter affidavit na medyo mabilis ho nung time na refer na dinala o refer sa Office of the Ombudsman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. I think 4 na araw lang yung naging pagitan. June 11 ata pinadala, tapos kailan siya parang June 16. Pero ano po alam nila yan na sa puntong ito hindi muna sila pwedeng makialam. Hihintayin dapat nila na matapos yung impeachment trial at kapag lalo na ma-result in conviction ay saka sila papasok. Kasi nga, yung purpose ng pakikialam ng Ombudsman sa mga kaso involving impeachable offenses ay for purposes lang of impeachment complaint. Nandyan na nga yung impeachment case sa Senado. Kaya hindi mo mawawala sa isipan ng iba, kasama na po ako doon, at perhaps this is shared by the members of the prosecution panel, ay baka, what if, desisyonan kaagad yan pagkatapos na mag-file ng counter affidavit ni VP Sara, ay baka, desisyonan kaagad, tapos wag naman sana na sasabihin walang probable cause. Okay lang sana kung ang sasabihin ay dinidismiss namin ito dahil wala kaming jurisdiction pa at this point. Okay lang sana yun eh. Kung ang pag dinismiss na nila ito ay dahil lang sa wala pa silang authority
to look into this matter at this point kasi nga meron na. It's too late for them at this point to intervene dahil nga meron na impeachment complaint. Maybe in the future, lalo na kung wala na sa pwesto si VP Sara, kapag ma-convict na siya, o kaya kahit hindi siya ma-convict pero hindi na siya public official, hindi na siya vice president, baka meron pang mga ilang basis pwedeng magamit para sa pag-file muli ng another impeachment complaint. Kasi yun. Hindi na siya, hindi na siya ganyan. Diba? Baka mag-presidente siya. Baka hindi na nga naman vice president. Baka mag-president. Yung filing of another impeachment complaint, hindi na pwede ngayon. Kasi may 1-year ban nga. So pwede lang sila after 1 year. Kung magdidesisyon din ang ombudsman na mag-file din ng impeachment complaint later. Pero sa ngayon, kailangan maingat ang magiging action dyan ng Office of the Ombudsman. Dapat nga, sa pagkatanggap nila, in-archive muna nila. O kaya nag-issue ka agad sila ng a statement or an order or whatever, sinasabi nila na sa ngayon, hindi pa kami pwede o hindi na kami pwedeng mag-imbestiga dito sa itong mga aligasyon na to kasi nasa impeachment court na. So ma'am, kung theoretically, kapag po nagdesisyon ang ombudsman pabor kay VP Sara at sabihin nila na ang mga reklamong ito ng katiwalian laban sa Vice Presidente ay walang basihan, ang komplikasyon nito ay yung impeachment trial na mangyayari pa po after, perhaps sa Agosto pa magsisimula, na mangangahulugan po na magiging basihan na naman for motion to dismiss ng ilang senador dito po sa magiging desisyon na ito pabor kay VP Sara ng Ombudsman. Ganun po iyon? Hindi po malayo yung ganyang senaryo. Sigurado gagamitin yan ng defense para lalong yung madelay na naman dahil nga mag-move sila, either sila mag-move to dismiss o kung sino na naman sa mga senators, judges na nakita naman natin na umaasta sila bilang defense counsel, hindi as senator judges, na hindi talagang tahasan na yung pagpapakita nila ng partiality or bias in favor of VP Sara. Kaya yun po ang apprehension ko, na kung ganon ang magiging action ng Office of the Ombudsman, kahit wala pa silang jurisdiction ngayon, dahil nga ay meron na complaint, meron ng kaso sa Senado, ay gagamitin talaga yan ng defense. Kaya naantala na nga ngayon naantala dahil nga doon sa sinubukan pa nila na ipa-dismiss, yung so-called de facto dismissal, pero hindi nangyari yon dahil nga merong amendatory move na ginawa si Senator Alan Peter, yung pag-remand. So hindi pa natin alam. Tapos in the meantime, hinihintay natin yung verified answer ni VP Sara dyan sa impeachment court. Tingnan natin kung yun ba talaga verified answer o baka naman motion to dismiss. Kasi posible yan na instead of filing a verified answer, motion to dismiss na lang, isa-cite nila more or less the same grounds ng mga binanggit doon sa motion ni Senator Bato de la Rosa at saka yung pending petition ngayon sa Supreme Court. So multi-pronged ngayon ang mga nagiging causes of delay. Diba yung pag-remand na yan, and then yung sa Supreme Court, although wala naman silang nakukuhang TRO at this point, kaya pwede pa talaga silang mag-proceed yung Senate as an impeachment court. Tapos ito na naman, itong biglaang aksyon na to on the part of the Ombudsman. So, what is that for? Kasi nga malinaw talaga po yan. Ted and the DJ Chacha sa Republic Act 6770, Sections 21 and 22. Pwede lang na i-exercise ng Ombudsman yung investigative authority niya involving an impeachable official like a Vice President only for purposes of filing an impeachment complaint.
hindi pa pwede ngayon yung kung ano-ano pa yung mga ibang ifa-file na kaso. Opo. Maski nga criminal case. Kasi nga, kapag iusad nila ang criminal case, wala pa naman magagawa ang Sandigan Bayan. Halimbawa, magkaroon ng probable cause sa criminal cases. Wala pa naman magiging ang Sandigan Bayan kasi nakaupo pa siya as Vice President. Hindi. Mali yan. Di yung kayo maniwala niyan kay Dilima. Hintayin muna nating mapalitan si Martires bilang ombudsman. Kasi pagka siya, paano pagka hindi pa tapos yung impeachment, binasura na ng ombudsman yung complaint ng House of Representatives. Diba? Ano mangyayari dyan? Hintayin natin hanggang sa July. Pumalit yung kapalit nitong si Martires. Doon natin pag-usapan. Tapos ipasa na kagad sa Sandigang Bayan. Diba? Ganun yun. Hintayin muna natin umalis si Martires. Yun kayo. President. Meron siya, impeachable lang siya. So, ganun po yan. Opo. Ma'am, medyo mixed signal lang itong pinararating sa publiko ng House, ma'am, ha? I mean, with all due respect to them. Kasi po, nakailang tawag na kami kay Congressman Joel Chua, pati po sa kanilang spokesperson na si Attorney Abante, hindi kami sinasagot para po sa isang panayam. Naguguluhan lang din po kami. Ang sinasabi po ng spokesperson ng Kamara, ma'am, no? Wala naman talagang formal complaint na nanggagaling sa Kamara na nakarating sa Ombudsman. Kung hindi, pagbibigay lamang ng kopya ng committee report ng Committee on Good Government sa umano'y mga katiwalian na ginawa umano ng Vice Presidente. So ngayon po naman itong si Congressman Joel Chua nagsasabi, sabi niya, no? It is both unusual and significant that the Ombudsman proceeded directly to preliminary investigation and issued subpoenas to the respondents, skipping the usual fact-finding phase, or in all within the same week that we furnished them a copy of the committee report. So, siguro obligasyon din ng Kamara magbigay ng committee report sa Ombudsman. At doon sa committee report, nakalagay naman doon, maaaring sampahan ng kasong katiwalian si VP Sara. So, ito po yun. Sa ngayon, paano po ang sitwasyon ngayon na ang pinagbabasihan daw ng Ombudsman naman ay ang committee report ng Kamara. Pero ang Kamara naman sinasabi, hindi kami nagreklamo sa inyo ng formal. Ang gulo, ma'am. Ang gulo talaga. Oo nga. Okay. Unang-una, tama yung sinabi ni Congressman Chua o ng Siyempre, alangan naman magiging mali. Alangan na magiging mali si Chua. Si Chua ay laging tama. Lalo na kung ang pinag-uusapan, naratibo ba yan a pabor sa kay Tambaluslos, kay Marcos Jr. Siyempre, dapat yung mga kahit na palsipikado na, tama pa rin yung mga yan, sigurado. Person ng House of Representatives, sa tingin ko, based on mga balita, ay finorward, Tilnan-Smith, yung records, yung outcome ng congressional hearings ng committee na yon. Now, at tama yung sinasabi na hindi talaga hindi nagiging complainant dyan yung House of Representatives. Now, tama rin yung sinasabi pa rin ni Congressman Chua na ine-expect ay dapat fact-finding. Pero yun na nga, balik tayo sa basic question. Yes, sa ngayon talagang hindi pa pwede yung investigative authority ng ombudsman kasi nga meron ng impeachment case. Now, kasi para nakikita ko dyan, siguro a more prudent action would have been i-archive muna yan. Okay. O kaya kung ayaw nilang i-archive, ay internal investigation, yung sinasabing fact-finding. Pero, i-hold muna any action like filing of impeachment complaint kasi meron na ng kaso at hintayin yung resulta ng kaso, yung outcome. Kung conviction, yes, pwede na sila dumiretso na initiate na nila yung investigative powers, tapos mag-hold na sila ng preliminary investigation para i-determine kung magfa-file uli na mag-i-determine kasi nga pag conviction removed na from office si VP Sara. Pero yung mga criminal liability niya nandyan pa rin. So pwede pang dumiretso ang ombudsman at malinaw yan sa Constitution Article 11 na yun na nga yung parusa ng judgment of conviction is limited only to removal from office
and disqualification from holding office. Kaya nga kung talagang may ebidensya, yung ano na yan, dapat direkta na natin yan. Rekta na sa ombudsman yan. Wala na yung impeachment. Yun, may kulong pa yun, may multa pa yun. Yan, removal from office lang. Nantok ang pangit ng impeachment. Kung merong problema ang isang government official, wag na impeachment. Irekta na ho yan sa ang tawag dito, sa ombudsman na kagad. Sandigang bayan. Wala na maraming cheche-bureche. Pambihira, oo. And nakasabi pa rin doon, now the convicted official would still be liable for prosecution under applicable laws. So, pero nakakaduda kasi na tama yung observation ni Congressman Chua as you cited, because hindi ko naman po narinig yung kanyang statement, ay bakit diretso na preliminary investigation na sasagot na dyan? Anak ng tokwa, double trouble ho tayo sa impeachment trial nito. Nandito si Luis Tro at ang kanyang master na si Leila de Lima. Pagdating sa pronunciation ho nito, talagang malulunod ang sambahin ng Pilipino dito sa dalawang alin na to. Magka-counter affidavit na. So preliminary investigation proper na yan. Instead of field investigation or internal investigation for purposes of validating, verifying, assessing, and also for purposes of case build-up. Opo. Bakit diretso na sa preliminary investigation? Nagmamadali ba ang ombudsman? Hindi mo maiwasan itanong yan. Nagmamadali pa siya, especially in the light of the fact that he is due to retire last part of July. Opo. So, opo. May pahabol lang pong tanong si Chacha, Mama. Opo. Go, Chacha. Yes po. Attorney Leila, yung ganun Ito na nga mga kababayan, ayun na nga, biniraho nito si Leila de Lima, itong si Ombudsman Samuel Martirez. So always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat, lalo na sa mga mambubudol kagaya ni Leila de Lima. Mahalin lahat ng Pilipinas.